Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang Buhay at Payo ng OFW. Sa episode po natin today, gusto ko pong i-share sa inyo ang balita mula sa CBC News, The National, noong May 14th, 2025. Tungkol po ito sa mga kababayan natin o kapwa Pilipino na nabiktima ng isang pyramid scheme sa isa pong kumpanya na nakabase sa Canada. Ilalagay ko po sa description ng ating video yung mismong CBC News tungkol po sa balitang ito para meron po kayong direktang reference at maging aware din po kayo. Finiture po nilang isang consultancy or agency na nakabase sa British Columbia, Canada. At ang modus po ng consultancy or agency ay manghikayat ng mga Pilipino na gustong magtrabaho, mag-aral o kaya maging permanent resident sa Canada. So may na-interview pong isang biktima, may pamilya po siya, may 3 anak, at may lumapit sa kanyang isang close na kaibigan. Inintroduce po sa kanya yung agency na ito. Ang sabi niya sa interview, hindi niya alam yung kumpanya, pero dahil pinagkakatiwalaan niya yung close friend niya, ay nakipag-usap po siya dun sa consultancy. Ang press release ng agency ay may kakayahan silang mag-process ng student visa, work permit, and permanent residency sa Canada. At naglalagay po sila ng mga online post at mga video testament sa mga umano'y natulungan nilang makarating sa Canada. Ang agency po ay nanghihingi sa ating biktima ng kabayaran na 25,000 Canadian dollars at ang ating kababayan ay nagbayad po ng kalahati nito. Hindi niya kilala yung kumpanya or wala siyang alam or kaalaman sa kumpanya, ngunit dahil inintroduce or na-refer ito ng close friend niya, nagtiwala rin po siya sa company. So ang ginawa niya para makakolekta ng pambayad ay nangutang at ginawa niyang collateral yung kanyang kotse at nakapagbigay nga po siya ng kalahatis ng hinihinging kabayaran. Doon na po nagsimula yung pagdududa niya kasi hindi na po nagparamdam yung agency. Ayon po sa balita ng CBC News, ang strategy ng agency na ito ay manghihikayat o mangre-recruit ng mga Pilipino na gustong mag-abroad or mag-aral and manghihingi nga po sila ng kabayaran. At may mga kababayan po tayong nakarating naman po sa Canada pero dahil wala silang kaukulang work permit, wala rin po silang trabaho na nadatnan sa Canada. Pero ang agency ay binigyan sila ng trabaho sa pamamagitan ng pagre-recruit pa ng ibang biktima. At sa pagsasaliksik din po ng CBC News ay sinubukan nilang i-total yung amount na hinihingi or i-charge ng agency sa mga na-recruit nila. Sa loob daw po ng 9 na buwan ay aabot sa 2 million Canadian dollars ang ine-expect nilang makolekta. Pero sa kasalukuyan, halos 500,000 Canadian dollars na ang nakolekta ng agency at kung sa peso po ay umaabot na po yan ng 20 million pesos. Ang ilang biktima ay nakakuha ng maliit na refund at ang iba naman ay wala pa rin pong nakukuhang refund. Sa ngayon po ay nasa investigation pa rin ng Canadian government yung modus na ito or ang scam na to. At ang Philippine government naman po ay nagwa-warning sa ating mga kapwa Pilipino na mag-ingat sa agency na ito. Sinubukan ng CBC News team na tawagan yung CEO ng agency pero walang sumasagot. Pinuntahan din po ng CBC News team yung office nila sa Vancouver, Canada. At sarado na po ito at may sheriff's notice. Pero eto po, mag-iingat po tayo kasi meron pa silang open na office sa California, sa United States. So maaari pong patuloy pa rin yung pangbibiktima ng suspect or ng CEO, kaya mag-ingat po tayo. Talaga pong nakakalungkot na makakita ng mga nabiktima, lalo na dahil kapwa Pilipino natin, at ang mas nakakalungkot ay ang CEO po ng agency na to at kumpanya ay Pilipino rin. At kung isipin natin na wala sa pagiging kapwa Pilipino ang pagtitiwala, hindi automatic na pag Pilipino or kapwa natin Pilipino or kababayan natin ay dapat na nating pagkatiwalaan. Kung mapapanood niyo po mismo yung news, nakakalurog po ng puso kasi may mga biktima na nangutang lang
at hanggang ngayon nagbabayad. Maraming mga biktima na marami na silang pinangarap pero wala ni isa man doon ang natupad. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Ano ba ang mga red flags ng isang pyramid scheme kagaya nito? Una ay too good to be true, yung mga pangako. Parang imposible pero kaya nilang gawin. Pangalawa ay walang kontrata, yung pinapangako nila or walang written agreement. At kadalasan, walang ibang transaction to pay maliban sa cash only. At sa ganitong scheme, hihikayatin kanilang mag-recruit pa ng iba. So, yung biktima naman ay akala nila totoo yung opportunity and i-share nila sa family nila or sa friends nila kasi gusto rin nilang i-share yung pag-unlad sa buhay. Kung may pressure ang pangre-recruit, pagdudahan niyo rin po. At kapag hindi rehistrado sa gobyerno or any immigration authorities yung consultancy or agency, mag-iingat din po tayo. Lahat po tayo talaga ay nangangarap na mas magandang buhay, pero pag masyadong maganda yung offer ng isang agency or ng isang consultancy, kailangan po natin magtanong. At kapag ang income ay nanggagaling sa pagre-recruit ng bagong member at kung nape-pressure or pinipressure kayo na kailangan mong magbayad agad, most likely po hindi siya legal na trabaho. Instead, it's a pyramid scheme. Pero bakit nga ba maraming kapwa Pilipino natin ang nabibiktima sa ganitong mga scam or pyramid scheme? Ang isa sa mga kadahilanan ay yung tiwala. Kagaya po ng na-feature sa CBC News, nagtiwala siya sa kaibigan niya na nag-offer ng ganitong opportunity kahit hindi niya alam or hindi siya nakapag-research about sa company. Pangalawa, which is pinakita din doon sa nabiktima na gustong-gusto niya talagang mag-migrate kasama ang pamilya niya. Katunayan, nag-check na sila sa Google Maps, chinek na nila yung street kung saan sila posibleng titira. Sa kagustuhang mag-migrate or lumipat from Philippines sa ibang bansa, ay hindi na natin na i-consider yung mga red flags. Another reason kung bakit maraming nabibiktima ay kulang tayo sa pagbe-verify ng information. Kahit na nanggaling yung information sa close friend natin, sa kapamilya natin, or sa podcast, or sa YouTube video, or sa Facebook Reels, mag-research po muna tayo. Alam natin na maraming fake news at kagaya nga po nito, maraming mapagsamantala. Ano ba ang mga ilang tips para maiwasan ng scam? Unang-una po ay mag-research. I-check po natin sa mga official immigration sites. Kagaya po dito sa Canada, ang official immigration sites nila ay tinatawag na IRCC. And pangalawa, huwag tayong magbayad ng cash lang. At lagi po tayong humingi ng resibo at kontrata. Pangatlo, pag sinabi ng agency na guaranteed visa, hindi po yun totoo. Dahil walang makakapag-guarantee ng visa. Sa personal experience ko, matagal po ako naghintay ng visa, especially kasi COVID season po noon. At not until nasa kamay ko na yung visa, yung agency po namin ay talagang sinasabing huwag kang mag-resign kasi wala pa kayong visa at hindi natin alam kung kailan darating ang visa nyo or kung maa-approve. So it goes to show na kahit yung agency, hindi nila alam, wala silang hawak or proof na 100% approve ang visa. Kasi government ang nagpa-process nun. Walang visibility ang agency or consultancy unless ma-process at ma-send na to sa na-recruit or sa mga mag-ibang bansa. Ang next na tip ay suriin kung registered ang agency or yung tao. Agencies or consultancies, i-check nyo po muna sa mga legitimate sites ng government kung registered sila. At hingin nyo rin po yung job order ng trabaho kasi mariresearch nyo rin po yan sa mga website ng government natin kung legitimate. And susunod po, mag-consult po tayo sa legit immigration consultant or lawyer. Nung nag-apply po ako, ang agency ay hindi nang hingi ng bayad sa amin maliban sa 500 pesos na pag-ibig fee at hindi po siya cash, through bank siya and yung resibo ay nakalagay for pag-ibig. And other than that, wala po akong binayaran sa agency. At ang another fee na binayaran ko ay during medical exam na binayaran ko po mismo sa medical laboratory, hindi sa agency. So, kung nanghihingi ng pera yung agency or consultancy na meron kayo ngayon, i-check nyo pong mabuti.
double check, triple check. Walang mawawala po kung mag-investigate po kayong mabuti. Pero maraming mawawala at masasaktan po kayo kung ipagsasawalang bahala nyo po at hindi kayo magre-research. At kung kinukutuban ka na or nagdududa ka, stop ka muna. Subukan nating huwag magmadali. Alam ko mahirap gawin yon kasi nandun na yung excitement. Pero huwag nating hayang mawala yung pinaghirapan natin na savings ng ilang taon dahil sa scam. Kasi wala talaga silang konsiderasyon or puso sa mga taong lumalaban na patas. Kaya kabayan, sa pag-abot ng mga pangarap natin na makapagtrabaho abroad, makapag-aral abroad, or tumira abroad, dapat lagi tayong mag-iingat at i-check natin yung information. Huwag tayong magpapadala sa mga matatamis nilang salita or pangako. Kailangan tayo mismo ang mag-research, magtanong-tanong, magtanong kayo kung may kakilala kayo sa abroad, mag-check kayo ng mga experience nila, mag-consult kayo sa mga government agency. Make time, take time, kasi ang perang pinaghirapan natin ng ilang taon, ng savings na pinaghirapan natin ng ilang taon, na mawawala at mapupunta sa bulsa ng mga walang pusong scammers para lang sa sarili nilang advantage. Kung may kakilala po kayong gustong pumunta ng Canada or ibang bansa, i-share mo sa kanya yung video na ito. Baka sakaling makasave tayo ng mga kababayan natin na hindi maging biktima ng scam or pyramid scheme. At kung may karanasan po kayo sa scam or may alam po kayong kakilala or kapamilya na nabiktima ng ganitong scam or pyramid scheme, i-comment mo sa baba para makapagbigay ng babala sa ating mga kapwa-kababayan sa ating community. At huwag po natin kalimutang mag-like, subscribe, at i-hit po natin ang bell icon para lagi po kayong updated sa lahat ng kwento at advice natin dito sa Buhay at Payo ng OFW. Muli po, maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat.